Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hawak si Blake na mahigpit sa kamay si Angela. Bakas ang pag-alala sa mukha ng dalaga. Ni ayaw nitong bitawan ang kamay niya. Tipid siyang napangiti rito. Pinisil niya ang kamay ng asawa na nakahawak sa kanya at tinitigan ito sa mga mata. I'll be right back away. Don't worry. I just need to tell the officer what exactly happened. Ayaw naman sana niyang sumama sa mga ito. Pero gusto ni Rowald na formal silang magharap sa estasyon at makapag-usap ng maayos. Naisip niyang maigi na ring makapag-usap sila ni Rowald. He should at least give him the proper explanation. Totoo namang minahal nito si Angela. Minahal at inalagaan nito. At nagpapasalamat siya ng husto rito. Sasama ako. Apila naman ni Angela. Hinalikan niya sa noo ang asawa. No, you stay here. Buntis ka. Ayokong malagay ka sa sitwasyon na baka makaapekto pa sa'yo. I will be fine, I promise. Babalik ako agad bago mo pa ako mamiss, okay? Niyakap siya na mahigpit ni Angela. Uwi ka kaagad ha? Nagsisimula pa lang tayo ulit. Blake, huwag mong hayaan na paghiwalayin tayong muli. I won't let anyone comes between us, Angela. Pangako iyan. Wika niya, nasa boses niya ang determinasyon. Marami nang nasayang na oras sa buhay nila ni Angela. Dahil sa katangahan niya noon. Hindi siya papayag na malayo pa sa kanya ang asawa. Nang sila ay binibigkas bilang mag-asawa. Nangako siyang mananatili sa tabi nito. Magpakailanman. Walang sino man at walang makakapigil sa kanya na bitawan ang kamay ng kanyang asawa. Puprotektahan niya ang kanilang pagsasama ng kanyang buhay. Nang nasa estasyon na sila, ay isinalaysay niya ang mga nangyari. Sinabi niya rin sa mga ito na legal silang mag-asawa ni Angela. Dumating naman si Attorney Landicho na tinawagan niya kanina at ito na ang umayo sa lahat. Pagkatapos ay masinsinan na silang nag-usap ni Rowald. The expression on Rowald's face was that of a man who was deeply hurt. Naiintindihan niya ito. Kung hindi siya tumaya sa isang bagay na wala pa noong kasiguraduhan at nagparaya na lamang, siguro ay siya ngayon ang nasa kalagayan ni Rowald. Gusto kong saktan ka ngayon. Anito, nag-iigting ang panga nito. Go ahead, Rowald. Hindi ako lalaban sa'yo. Alam ko. Huminga ito ng malalim. Pero may magbabago ba kung susuntukin kita? Ni hindi nun mapapawi kahit kalahati ng sakit na nararamdaman ko ngayon, Blake. Napayuko siya. I cause you pain, Rowald. But I want you to know that I will love and protect her. Aalagaan ko siya at hinding-hindi ko na ulit siya sasaktan. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang pagpapaubaya mo. Mapait na napangiti naman si Rowald. Do that. He sighed. Well, ano pa ba ang magagawa ko? Napilitan akong sumuko. Kinuha mo ang aking nobya. Pinakasalan at nabuntis mo pa siya. Ano pang magagawa ko? Wala siyang maitugon doon. Umiling si Rowald. Pagkatapos huminga ng malalim. Tinapik nito ang balikat niya. I took care of her. So don't you dare make her suffer again. Kapag sinaktan mo siya, papatayin kita. Banta ba yan? Oo, at hindi ako nagbibiro. Pero alam ko naman na hindi mo sasayangin ang pagkakataong ito. Nakikita kong nagbago ka na talaga at totoong mahal mo si Angela. I want to spend the rest of my life with her kung hindi ko siya mahal.
Pinakasalan ko siya dahil hindi ko na kaya na wala siya. I want her to be legally and officially mine. Napabuntong hininga naman si Rowald. Don't say anything anymore. Maganda ang mga sinasabi mo, pero masakit pa sa dibdib ko. One day, I hope that when I see you and Angela, I won't hurt like this anymore. Tinapik niya ang balikat ni Rowald. I'm sorry, Rowald. It's okay. Okay na at nakapag-usap na tayo. Now, I can move forward and close this chapter of my life. Tumanaw ito sa labas ng istasyon at nag-alala nang makitang makulimlim ang panahon. Umuwi ka na, Blake. Naghihintay na ang asawa at tiyuhin mo sa bahay niyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Tama ba ang narinig ko sa'yo? Ang tiyuhin ko na sa bahay namin? Yes. Nagpumilit siyang sumama rito nang malaman niyang natuntun ko na kung nasaan kayo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit wala siya kanina? Naninikip ang dibdib niya at naramdaman niyang bigla na tila ba nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumayo siya, baka sa matinding pag-alala sa ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtaka din naman si Rowald. Akala ko nag-text siya sa'yo. Hindi ko rin napansing wala na siya kanina. Paano kaniya nagawang pagkatiwalaan? Una niya akong tinawagan noong fiesta ng Santo Cristo at tumungo tayong plaza. He told me things that drive me crazy. Kagaya na lang ng mga bagay na ginagawa ni Angela noon na para lang makuha ang atensyon mo. Sinabi niya sa aking nabanggit mo sa kanya na isang pitik lang ng daliri mo at babalik na si Angela sa'yo. Ito yung mga panahon na nakita ko kayo ni Angela, kaya binaliwala ko ang tungkol sa car incident. Nandilim naman ang paningin ko noon at galit na galit ako sa'yo. Wala akong sinasabing ganyan sa kanya. Uwi ka naman ni Blake. The next day, I had to meet him. May ipapakita raw siya sa akin, kaya wala ako sa bahay ng araw na iyon. When I got home, I found out that you went to see Angela when I wasn't there. Nagalit na naman ako, kaya nagdesisyon akong babalik na lang kami na Maynila. Hindi na siya nagsayang ng isa pang minuto. He ran outside. Dahil hindi niya dala ang sasakyan, nagpresenta agad si Rowald na ito na ang maghahatid sa kanya. The car was speeding on the road and the weather couldn't just cooperate. Nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan. Mas malamig ang lahat sa paligid ni Blake, ngunit ang kanyang kaloob-looban ay ang pinakamalamig. Nagkakandabuhol-buhol at nakakabaliw. His heart almost went out of his chest when his phone rang. Tawag iyon galing sa taong namumuno na sa pinaiimbestigahan niya. Sir, isang babaeng nagpakilalang kaibigan ni Miss Angela, nag-confess siya. Talia ang pangalan niya. Nasa istasyon siya ng pulisya at nagkataong naroroon din ako. Sabi niya, may nagtatangka raw sa buhay ni Miss Angela Dinero. Sabihin mo kung sino, mariing tanong naman ni Blake. Roberto Dinero, sir. Ang tiyuhin niyo po. Nagsisikip ang dibdib. Habol ang paghinga at nagpapawis si Blake habang sakay ng sasakyan ni Rowald. Nang huminto ang kotse sa harapan ng malaking bahay na katabi ng lighthouse, ay bumaba siya agad. Everything around him were just a shade of black and white. He was suffocating as he ran towards the house. Nakasunod sa kanya sina Rowald at Attorney Landicho. Napaluhod siya na makitang magulo ang loob ng bahay. Pakiramdam niya ay may kung anong bumundol at dumukot sa dibdib niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang salita na kayang ipaliwanag ito. Ang alam niya lang ay tila siya nauupos na kandila. Angela! Pasigaw niyang sambit sa pangalan ng asawa. Pinasok niya ang mga silid pero hindi niya makita ang asawa. Sa kusina ay nakahandusay na ang katawan ni Manang Sorena. Ang bumungad sa kanya, naliligo ito sa dugo, ngunit may pulso pa naman ang matanda. Tumawag agad si Rowald sa pulisya at napagtawag din ito ng ambulansya. Bumagsak sa sahig si Blake. Nanginginig ang buo niyang katawan. Maya-maya ay malakas siyang sumigaw at pinagbabato ang mga kagamitang naabot ng kanyang kamay. Pinigilan naman siya ni Attorney Landicho. Tumigil ka, Blake. Ang DNA test at mga fingerprints dito
ay hindi dapat. Kapaki-pakinabang dapat at kailangan sa proseso ng investigasyon. Sa sinabi ng abogado ay pinilit niyang magpakahinahon. Tama ito. May mga bagay na maaaring makatulong sa investigasyon. Anthony, Rowald, tulungan mo akong mahanap ang asawa ko. Bumuntong hininga naman si Rowald. Tinapik nito ang balikat niya. Of course, Blake. Of course. Hahanapin natin si Angela. Si Manang Surena. Tuliro niyang tanong. Tumawag na ako ng ambulansya. Buntis ang asawa ko, Rowald. Aniya, basag ang boses niya. He felt so helpless. Kailangan niyang mahanap agad si Angela. Hinagilap niya ang phone niya at tinawagan ang mga magulang. Ma, I need to find my wife. Please, i-airin niyo sa telebisyon. Pakiusap kung maraming mga mata ang nakatutok kay Roberto ay mas mabilis siyang mahuhuli. I called the other CEOs. Their connection will hugely help. Suhestyon naman ni Rowald nang matapos ang pakikipag-usap niya sa inang si Belinda. Please do that. Siya man ay tinawagan agad ang magpinsang Cresos at Clay. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa mga kilalang posibleng makatulong sa kanya, ay dumaos-dos siya ng upo sa labas ng bahay. Maya-maya lang ay dumating ang mga magulang niya, pero hindi siya makausap ng maayos. He was afraid and emotional. The search of his wife began, pero dumaan lang ang mga araw ay wala pa rin silang makuhang resulta o kahit balita man lang. Nang gabing iyon ay nasa kusina siya sa bahay ng mga magulang niya. Pinilit ng mga magulang niyang manatili siya sa puder ng mga ito para kapag may balita na kay Angela ay maipapaalam agad sa mga ito. Pero alam niyang natatakot lang ang mga magulang niya na iwanan siya mag-isa sa ganung estado. Hindi siya matatag simula nang mawala ang kanyang asawa. Katunayan ay pinaghahalungkat niya ang laman ng kitchen drawers para hanapin ang pildoras niya na pampatulog. Kinuha iyon ni Belinda sa kanya dahil hindi magandang umasa na lang siya sa pildoras para makatulog sa gabi. Blake, sambit ng kanyang ina. Ma, akala ko tulog ka na. Anong ginagawa mo rito? Nag-aalalang tanong sa kanya ng ina. Napasuklay siya sa sariling buhok. Nanlalalim ang mga mata niya. I need my sleeping pills, ma. No, go to your room. Ipagtitimpla kita ng isang basong gatas. Ma, hindi gatas ang kailangan ko. Alam ko. Pero hindi makakatulong sa iyo ang... I need my wife back, ma. Garalagal ang boses niya. Napahugot naman ng hangin si Belinda at mahigpit siyang niyakap nito. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Babalik din sa atin si Angela. Ma, takot na takot ako. Masakit na ang dibdib ko, ma. Hindi ko na kaya. Walang ampat sa pagtulo ang mga luha niya. Mahal na mahal ko si Angela, ma. She is my life. Hinagod ng ginang ang likod niya. Magiging maayos din ang lahat, Blake. Magtiwala ka lang. Ito na siguro ang kaparusahan ko sa mga katanghan ko noon. Pero kung totoong parusa ito sa akin, sana ako na lang ang magdusa. Sana huwag idamay si Angela. She doesn't deserve to suffer anymore. Ako ang gago noon. Ako lang ang dapat maghirap. Tama na, Blake. Huwag mong sabihin yan. Patuloy siyang ngumungoy-ngoy. God, have mercy on me. Please, keep my wife and our baby safe. Mabilis na sinagot ni Blake ang tawag na makitang pangalan ni Attorney Lanticho, ang rumehistro sa screen ng aparato. 3 araw na ang lumilipas mula nang mangyari ang insidente sa malaking bahay katabi ng lighthouse. 3 araw na ring nawawala si Angela. Attorney, isang ring lang, siguradong nakadikit ang mata mo sa telepono. Inignora niya ang komento nito. May balita na ba sa asawa ko? Napabuga ito ng hangin. At hindi iyon magandang sinyales. Kumabog kaagad ang dibdib niya. Umaga hanggang gabi ay walang tigil siya sa paghahanap sa asawa. Pero hindi niya pa rin ito mahanap. Natatakot siya sa matatanggap na balita na wala na pala siyang hihintayin. No, ipinilig niya ang kanyang ulo. He will be reunited with his wife. Nararamdaman niya.
Alam niyang ligtas ito kung saan man ito ngayon. Anthony, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Shit, Anthony! Hiyaw niya. Huminga siya ng malalim at kinalma ang emosyon. I'm sorry, please. Basta sabihin mo na lang sa akin ang kailangan kong marinig. Kailangan kong malaman. May nakitang maliit na bahay sa Santo Cristo, 3 municipalities away from the lighthouse. At nasusunog iyon na matagpuan. Nakuyom naman niya ang kanyang kamao. Kasamang nasunog ang tiyuhin mo, Roberto De Niro. Nadala pa siya sa ospital. Pero he didn't survive. May nabanggit ba siya tungkol kay Angela bago siya namatay? No, he did not. And frankly speaking, it will be very hard to find evidence after the fire. We even think na baka sinadya niyang sunugin para sirain ang ebidensya. Baka hindi natuloy ang mga bagay-bagay at naging siya, biktima ng sarili niyang gawa. Ayaw niyang isipin na paro sa iyon ng langit kay Roberto. Pero iyon lang ang isang bagay na nagsusumiksik sa utak niya. Roberto hurt so many people. Sinubukan nitong pabagsakin ang kumpanya ni Leon dahil ang anak ito ng babaeng una nitong minahal na hindi nito nakuha. Ito rin ang dahilan kung bakit naipit sa eskandalo ang ibang tao. Huwag kang mag-alala, Blake. Ginagawa namin ang lahat ng paraan para makita si Angela. Pero sana ihanda mo rin ang loob mo kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng ating paghahanap. Alam kong buhay pa ang asawa ko, Anthony. Ramdam ng puso ko yun. Hindi magpapahinga ang puso ko hanggat hindi ko siya nakikita. Hahanapin ko siya at iuuwi sa bahay.